Hallelujah! Isang masaglang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po, tanghali o gabi man po natin ito pinapanood. Hello po at welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Ako po si Pastor RJ Magno from JCSU Christianville. At sa araw po nito, tayo po ay tatanggap muli ng mensahe mula sa Panginoon. Samahan niyo po ako manalangin. Let's close our eyes. Thank you, Lord. Panginoon, salamat sa araw na ito. We just welcome your presence, Lord, sa aming pong mga buhay. At kung nasaan man kami, Panginoon, nanonood sa mga oras na ito, let your power and your anointing be upon us, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Naalala ko po ng bata po ako ay kinakanta po sa church or sa Sunday school yung kantang Alive, Alert, and Awake. No? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. No? At ngayon po, as we have this battle cry, no? Sinisigaw po natin yung ating battle cry about alertness, about prayer. No? Na-remind po ako dito sa kantang ito, being alive, being alert, and enthusiastic. No? Kaya po ang title po natin sa umagang pong ito, sa araw po nito is Alive, Alert, and Awake Like a Child. So, samahan po ninyo ako sa ating pong haliging talata in Matthew chapter 18 verse 3. Sabi po dito, Matthew 18 verse 3, Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. You know, this year po, 2025, is a year of renewed faith, strength, and enthusiasm as we embrace the call to be spiritually alive, alert, and awake, like a child, full of trust and wonder. Ito pong taon na to, ay tayo po ay tinatawag ng Panginoon upang maging mas masigla. No? Sometimes kasi para sa tinagal-tagal nating Kristiyano, sa tinagal-tagal natin sa ministry, parang feeling natin, alam ko na yan, narinig ko na yan. No? Parang sometimes, parang masyado na tayo sa buhay natin, especially pag matanda na, parang masyado ng burnout sa buhay or parang nawala na ng happiness or parang ang hirap ng pasayahin. No? At you know, I remember the characteristic ng mga bata. Ang mga bata po, ay madali silang matuwa, no? Simple things, no? Sobra na silang na-appreciate. Yung bigyan mo lang ng lollipop o candy, masaya na sila, no? They feel overwhelmed sa mga bagay na nakikita nila sa paligid nila. And I believe ito rin po yung nais ng Panginoon sa atin, sa kanyang muling pagbabalik, that we as Christians, no, gaano ka man katagal na o katanda na sa paglilingkod sa Panginoon bilang isang Kristiyano, nais ng Panginoon for us to have a childlike faith, no? As we come alive, as we become alert, alam niyo po, ang isang bata ay mas alerto, no? Mas bukas, mas madali silang they are more aware, they are more mas gising yung kanilang diwa sa mga bagay-bagay, mas malakas yung kanilang pandinig, no? Yung kanilang awareness, yung kanilang curiosity. And this year, tayo po ay tinatawag ng Panginoon through childlike faith for us to pursue fervent prayer. Amen? Spiritual alertness and enthusiastic service to God. Alam niyo po, lagi ko pong prayer simula po nung experience ko pong umattend ng mga summer camp ng youth po, no? Kapag ang kabataan na experience ko po, year 2006 when I had my first ever youth camp, no? So medyo matagal-tagal na po 'yun, no? 2006. 2007 po, that was my first summer youth camp po ng JCSU. Sa Pangasinan po yun, Lingayen, Pangasinan. And I remember that day, hindi ko makakalimutan po yun, yung grabe yung aking excitement, yung aking fire, yung aking yung giggle, no? Yung aking sobrang excited ako umattend sa church, no? Sobrang sipag ko mag-devotion, mag-pray, because batang-bata pa po ako ng time na yon. And since then, sabi ko sa Lord, gusto ko araw-araw, hanggang pagtanda ako, ganito ako kainit pa din sa'yo. No? Every day of my life, no? I will serve you with fervent heart, no? Na may init at passion, energy, vibrant energy in serving the Lord. At alam ko po, no, sa ating pong mga nanonood, no, kung ikaw man ay seniors na, no, or matagal ka ng lingkod ng Panginoon, nais ng Panginoon malaman mo, kapatid, na ang age is just a number. But we should have a childlike faith kung saan tayo po ay laging
excited, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ko lang po i-emphasize, magkaiba po there's a big difference between childlike and childish. Pag sinabi kasi nating childish, it's immature, it's self-centered, and it's irresponsible. Being childlike or having a childlike faith, hindi po natin pinag-uusapan dito yung pagiging immature or pagiging self-centered or yung pagiging irresponsible. When we talk about childlike faith, it reflects spiritual vitality, yung kasiglahan, no? And enthusiasm, yung excitement, no? And trust and humility. No? Gusto ko lang po i-highlight sa mga oras po na ito yung 5 major core characteristics ng mga Christ-like or childlike faith na dapat meron po tayo bilang mga Kristiyano. Number 1, a childlike faith should have trust and dependence on God. Ang isang bata po ay meron silang tiwala at pagdedepende sa kanilang tatay o sa kanilang magulang o sa kanilang nanay, no? Hindi nila kayang mabuhay nung wala yung kanilang magulang. Same thing with us po, bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod po ng Panginoon. Dapat meron po tayong trust and dependence on God, no? Mahalaga po na tayo bilang Kristiyano sa lahat ng ginagawa natin, ang buhay po natin ay nakatiwala tayo, nakadepende po tayo sa Panginoon. Pangalawa po, a childlike faith has humility and simplicity, no? Ang bata, hindi yan mahilig magyabang eh. Parang they are more, they recognize their limitations. Alam nila sa sarili nila yung kanilang, ano lang yung kaya nilang gawin, no? They approach life with a simple and humble heart, no? So as Christians, as servants of the Lord, importante po na we have humility, no? Tayo po ay magpakumbaba, no? Wag na nating i-overcomplicate yung mga pangako nandun sa buhay natin. As we trust the Lord, alisin na natin po yung mga doubt. Amen? Pangatlo po, wonder, joy, and gratitude, no? Ang isang bata po, they view the world with awe, joy, and gratitude, no? Ano man yung mga nakikita nila, natatanggap nila, parang they are very overwhelmed. They always feel grateful sa mga nararanasan nila sa buhay nila. Pang-apat po, they have eagerness to learn and obey. Amen? Ang isang bata, they are always eager na matuto at sumunod, no? Ganun po tayo dapat bilang mga lingkod ng Panginoon. You should have eagerness to learn and obey. And last po, ang isang bata, they have forgiveness and purity of heart. Nakita na po ba kayo ng mga bata nag-aaway, no, sa kalsada, no? After nila mag-aaway, kunyari nagkasapukan lang, maya-maya magkalaro ulit sila, no? Hindi sila nagtatanim ng galit sa bawat isa, no? Kapag meron silang nakaaway, maya-maya magkalaro na ulit sila. Ganun po kasi kasimple ang buhay ng isang bata. They learn to forgive. Children forgive easily and live with sincerity. Sa mga bata, hindi uso yung mga plastikan, no? They are more genuine. They have purity in heart and purity of the heart. So, mga kapatid, sa oras pa nito, nais ko po na ibahagi po sa ating lahat, no? Minsan kasi parang nakakornihan tayo sa ginagawa natin sa church or parang naiirita tayo sa mga kabataan na sobrang active sa church. You know, we should support each other and live, let's become more alive, let's become more enthusiastic, at mas dapat po tayo ay excited sa paglilingkod sa Panginoon. Excited ka ba this coming Sunday to attend the church? Kung excited ka, you will invite more friends, no? More your family, no? Kung talagang excited ka sa Panginoon, you will share the good news of God. Amen? No, kung talagang mainit ka sa Panginoon, you will always spend time to pray. Amen? So ito po ang panawagan ng Diyos sa ating lahat to become matured without losing wonder and to become enthusiastic with responsibility. Sa oras po ito, tayo po ang manalangin. Hallelujah, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. As we live our life every day, Lord, salamat dahil Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord. As we come alive to You, Lord, kami po ay magiging gising, mulat,
sa katotohanan at patuloy kami, Panginoon, magkakaroon ng kalakasan mula sa banal na Espiritu, Panginoon. Continue to give us, Lord, the passion. Continue to give us, Lord, compassion, Lord, for the lost. And continue to give us, Lord, yung spirit of, Lord, yung enthusiasm, Lord, sa lahat ng ginagawa namin sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Patuloy mong bubuhayin at pasisiglahin, Panginoon, ang aming pong buhay sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. God bless us all po, and see you tomorrow. God bless.